Welcome sa kauna-unahang binibining ekonomiya, ang Miss Demand 2025. Dito, hanapin natin ang pinakamagandang dilag na may pinakamalalalim na unawa sa mga salik ng pagbabago sa demand. At ngayon, narito ang ating pambato, si Miss Panlasa. Ipinapakita niya sa atin ang kanyang ganda gamit ang kanyang gown na gawa sa Walkman Tailtops at CD. Ay kasing baba ng grade ko sa math. Halos wala na pagbabago ko. Ay ang panlasa ng mga tao na gusto ng iPhone at Spotify kasing bilis ng pagbabago ng jowa ko. Nagbabago ng panlasa ng mga tao. Ay, thank you. Miss Panlasa, mukhang mas mabilis pa sa internet connection sa Pilipinas ang paglipat ng panlasa. Bigyan siya ng masibagong palakpakan. Narito ang ating pangalawang kandidata, si Miss Kita. Naglalakad siya sa entablado na may daladalang branded na bag. Sa kanan at isang plastic na supot na may lamang noodle sa kaliwa. Wow! Isang makabagong fashion statement. Bakit ang kakaiba ng iyong outfit? Uniform. Ganito po ang epekto ng pagbabago ng kita. Pag mataas ang kita, bumibili ako ng luxury goods tulad ng bag na ito na kasing mahal ng tuition sa private school. Ang demand ko para dito ay super taas. Pero ang baba po ang aking kita. Ang demand ko ng luxury bag ay bumababa rin. Ang demand ko po ay nag-shift sa mga bagay na kasing simple ng instant noodles sa supot na ito. Ito po ang budget meal of life. Mula luxury, naging luxury mo lang po. Sorry. Okay. Ramdam ko yan, Miss Kita. Ramdam na ramdam ko yan. Ang sakit, minsan talaga, masakit ang mag-demand sa mga bagay na di abot kaya. At yan po ang ating dalawang kamanghang-manghang kandidata. Ngayon, sino sa kanila ang mas nagpapabago sa demand? Sino ang pwede nyo sa mga kandidato? Si Miss Panlasa. Ang gawin! Kita!